Tatlong sundalo ang namatay at isa pa ang sugatan sa pagbagsak ng isang military helicopter sa Tanay, Rizal. Papalapag na raw sana ang helicopter sakay ang mga sundalong kagagaling lang sa isang training nung nagkaproblema sa makina. Live mula sa Tanay, Rizal, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, nauwi nga sa trahedya ang pagsasayni ng mga sundalo dito sa 2nd Infantry Division sa Camp Kapimpin, Tanay, Rizal na mag-crash nga ang chopper na kanilang sinasakyan. 3 ang patay at isa naman ang sugatan sa nangyari. Nagkahiwa-hiwalay at halos maabo ang helicopter na UH-1D nang bumagsak sa isang bakanting lote sa isang residential area sa Sitio Hilltop, Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. Sa tindi ng nangyari, halos elisin na lang ng chopper ang natira. Agad na namatay ang pilot at co-pilot nito. Dead on arrival naman sa ospital ang isa pang crew na sakay din nito. Dinala naman sa Viluna Medical Center ang isa pang sugatan na sakay din. Pagtingin ko, sabi ko, wala ang baba na, tsaka ano na po yung, parang nag-stuck na po yung hélice niya. So, hindi na po siya umikot. Tapos, pumupugak po siya, yung parang nawawalan po siya ng gas. Hanggang sa huminto na po yung makina, kaya po bumagsak na po siya dyan. Ayon sa 2nd Infantry Division, palanding na ang chopper mula sa isang pagsasanay na kung tawagin nila ay AGOS o Air-to-Ground Operations Training. Nagkandak sila ng training sa headquarters ng 2nd Infantry Division Air-to-Ground and Disaster Rescue Operation Training para sa 60 sundalo at 12 pulis galing sa PNP Region 4A sa Camp Kapimpin ang training venue. Tapos na raw yung practical exercise nila kaso nagka-trouble yung isang chopper na palanding. 4 lang ang sakay ng chopper. Walang residenteng nadamay sa aksidente. Yung activities po nila tapos na. So siguro umikot lang for then paland na sana. Then yun yung nangyari. Initially na report natin. But the final investigation is being conducted. Bumagsak ang chopper dito sa isang bakanting lote na nasa isang residential area. Sa katunayan, ilang hakbang nga lang ang layo nito mula sa kabahayan na nandito sa lugar. Sa kabutihang palad, wala namang nadamay na sibilyan. Noong November 7, 2015, isa pa sa mga UH-1D helicopter ang nag-crash land sa Sarangani habang nagsasagawa ng medical evacuation. 9 na sakay nito ang bahagyang nasugatan. Sa panayam natin kay Colonel Francisco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force, agad daw pinag-utos ng pamunuan ng Air Force, Ma'am Jessa, na magsagawa nga ng thorough investigation para malaman kung ano talaga ang naging sanhi ng disgrasya dahil sa ngayon hindi pa rin talaga nila masabi kung ano talaga ang naging sanhi ng pagbagsak ng nasabing chopper. Samantala, bahagi pa rin ng kanilang tinatawag na SOP ay isa sa ilalim sa inspection ang lahat ng mga natitira pang UH-1D ngayon. Kaya ibig sabihin lamang nito, Ma'am Jess, hindi mo na magagamit ang anumang ganyang klaseng chopper habang isinasagawa ang kanilang investigasyon. Jessica? Marisol, hindi naman factor yung weather siguro kasi maayos ang klima ngayon di ba? Hindi, unless mali ako, mahangin dyan sa Tanay, Rizal. Anong pagkakasabi sa'yo tungkol sa panahon kanina nung bumagsak itong helicopter na ito? Actually, natanong din natin mismo yan sa tagapagsalita ng second idea, kasi 3 lang naman yung pwedeng tinan, mechanical, human at saka yung weather nga. Tinanong natin sila, so far sa pagkakaalam daw nila, maayos naman daw ang weather dito sa ground. Pero syempre hindi naman daw sila expert, Ma'am Jess, ang sinasabi nila, maaaring iba nga ang weather doon nung nasa area na raw itong mga piloto. Pero generally, ayon na rin dito sa mga residente na nasa area rin, na naka-witness doon sa maghapon daw na pagpapalipad nitong chopper nga ito at yung halos nung pabagsak na may nakakita, maayos naman daw ang panahon ng mga oras na yun. Kaya yun ang gusto nilang malaman ngayon sa pamamagitan ng Philippine Air Force kung ano talaga, kung bakit nga daw bumagsak itong nasabing chopper na ito, Jessica. Sa pagkakaalam ko, bago-bago itong mga UH-1D kasi dati UH-1H yung mga gamit nung panahon, yung mga lumang helicopter ng Air Force. Ngayon, UH-1D na ito, so mga bago-bago ito, bagong generation ng mga helicopter. Ang nakakapagtaka lang, bakit nagkandalasog-lasog yung mga partes nito kung gano'n na papalanding na ito, di ba? Sa pagkakaintindi ko, pag mataas pa yung lipad nito at nag-crash, yun magkakalasog-lasog talaga dahil malaki yung babagsakan nito. Pero kung papalanding na, bakit nagkandalasog-lasog pa rin, Marisol? Anong pagkakakwento sa'yo?
That's the same question we asked sa second ID kung palanding na, bakit mataas pa rin ang lipat. At grabe ang impact, nakikita naman nun natin, Ma'am Jess. Pero yun daw kasi dahil tapos na ang kanilang training maghapon. Pero ang sabi dito ni Lieutenant Meneses, parang umikot pa raw yung chopper. At ang pagkakaano nga nila, Ma'am Jess, dahil residential area nga itong binagsakan na nasa isang bakanting lote lang, para na mag-maneuver raw ito, para hindi na raw ito bumagsak doon sa mga kabahayan. At ang sinasabi naman itong mga naka-witness dito ng mga residente, talagang nakikita naman daw nila na medyo mababa na nga raw ang lipad nitong chopper, parang halos dalawang puno na nga lang daw. At kakaiba na raw kasi ang turog nito, Ma'am Jess, nasa area pa lang daw ito. Ang pagkakadescribe nga sa atin ay parang pumupugak nga daw yung makina. Pinakwento pa natin, how do they know na parang pumupugak-pugak, parang pag makina lamang daw ng motor na kapag ka nagkakaproblema, ganun daw yung nangyari. Basta yung explanation na sinabi lang sa atin ng second ID, ang impormasyon na nakarating sa kanila, tapos na ang training at palanding na sila. Pero yun nga, etong area kung saan daw sila bumagsak, malapit na lang daw kasi dito yung landing zone, kaya yun ang inaano nila na talagang palandi na raw yung chopper na mangyari nga yung aksidente yan, Jessica. So obviously, in-avoid o iniwasan itong helicopter yung mga kabahayan. Sinubukan nilang iwasan yun, kaya maswerte na dyan sa area na yan bumagsak at hindi sa mga bahay. Walang tinamaan ng mga residente, Marisol? Alam mo, Ma'am Jess, hindi tayo expert, pero kung titinan mo nga naman, pwede nga naman kasi talagang bumagsak siya anywhere, pero talagang yun din ang kwento sa atin ng second ID sa nakarating na impormasyon. At base rin yan, Ma'am Jess, sa kwento ng mga ilang piloto na nandito kanina na ating nakausap, parang nag-maneuver pa raw ang piloto na to make sure na doon siya babagsak sa area na walang mga bahay. Kasi, you know, Ma'am Jess, we're just few steps away. Kung nasaan itong nadisgrasyang chopper, as in, konting hakbang lang talaga, talagang napapalibutan na yan ng mga bahay. So, ang sinasabi nila, talagang minaneuver pa raw ng piloto na kahit papano doon lang sila babagsak sa mas safer na area in the sense na walang madadamay na mga bahay, Ma'am Jess. Otherwise, talagang grabe. Marami kasing mga nakatira dito sa palibot lamang itong bakanting lote kung saan tayo naroon ngayon, kung saan nga bumagsak itong chopper, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.